Sino ka? Kasamahan po ba ninyo si Kapitan Pablo? Kapitan Pablo ba ako nalit mo? Pakisabi nga po na hinahanap siya ni Elias. Kamusta Elias? Tara. Maupo ka. Bakit po ganyan ang iyong kalagayan? May 6 na buwan ang nakalipas nang kita'y unang patuloyin sa aking tahanan. Noon ako ay naawa sa iyo, ngayon ay ikaw naman ang naawa sa akin. Sige, maupo ka at ikwento mo kung paano ka nakarating dito. May 15 araw nang naibalita sa akin ang iyong pagkasawi. Nang mabalitaan ko iyon, ay pinilit kong hanapin kayo sa iba't ibang bundok. Halos nalibot ko na ang 2 lalawigan. Pinilit kong tumakas sapagkat ayokong madamay, pati na ang mga taong walang kasalanan. Ako ay sadya rito upang magmukhahi sa iyo ng isang bagay. Ang paghahanap ko po sa kahit isa lamang kamag-anak ng angkang nagpahamak sa aking pamilya ay walang nangyari. Kaya, pinasya ko po na lisanin ang lalawigan, aking kinaroroonan upang magtungo sa dakong hilaga at mamuhay roong kasama ang mga hindi binyagan. Maaari po bang iwanan ninyo ang pamumuhay na ito at sumama na kayo sa akin? Ako ay ituring na ninyong anak at ngayon ituturing ko naman kayong ama sapagkat wala na rin akong kaanak. Elias, matanda na ako. Kung sakaling ako'y gumawa ng isang kapasyahang mapangahas, at siya sapagkat wala na akong ibang paraan pang magagawa. Ang buong kabataan ko ay ginugol ko sa pagsisikap para umunlad ang hinaharap ng pamilya ko. Ako ay nagtiis na mamuhay ng tahimik. Ako ay may 3 anak at isa rito ay babae. Ako ay may magandang buhay. Ako ay may salapi at ginagalang. Ngayon ako ay may isang punong kahoy na walang lilim. Isang lagalag ang pinauusig. Ano ang dahilan ng lahat? May isang lalaking walang hiya na sumira sa puri ng aking anak na dalaga. Siyempre, ipagtatanggol ng aking mga anak na lalaki ang kaisa-isa nilang kapatid na babae. Hinanap ng mga anak kong lalaki ang kriminal na siyang gumahasa sa aking anak. Nalaman po ba ninyo kung sino ang salarin? Ito ang mga magpapanggap na kahalili raw ng Diyos sa lupa, ang kura. Nang malaman ng kura na gusto siyang paghigantihan ng aking mga anak, gumawa agad siya ng paraan. Dahil malakas siya at makapangyarihan, dahil na rin sa kanyang pakana, isa sa mga anak ang napagbintangan na magnanakaw ng malaking mahalaga sa kumbento. Huhulihin din sana ng isa pang sa anak kong lalaki, pero salamat na lang at nakatakas siya. Ang anak ko ay ibinitin at pinagpapalo. Narinig ko ang kanyang nakalulunos na daing. Narinig kong ako'y kanyang tinatawag. Humihingi ng tulong. Pero ako'y hindi sanay sa gulo. Tiniis ko ang aking anak. Ako'y duwag. Ako'y walang lakas na loob na lumaban. Ang masakit nito, Elias, hindi napatunayan ang bintang na pagnanakaw. Lumabas na ito ay isa lamang pakana ng kurang gumahasa sa aking anak. Ang naging parusa lang sa paring iyon ay ilipat ng destino sa ibang bayan. Pinalaya nila ang anak ko, pero baldado na ang kanyang katawan dahil sa hihirap na tiniis. At hindi nagtagal namatay ang anak kong iyon. Ang natira kong anak na lalaki ay hindi duwag na tulad ko. Binalak niyang maghiganti, ngunit sa kasamaang palad,
Bago nangyari ang paghihiganti, ay nahuli siya ng mga sibil. Siya ay pinarusahan, ikinulong nang hindi niya matiis ang anak ko ang pahirap. Siya ay nagpakamatay. Ang mga pinag-uusig at hindi nagsisiyahang loob ay isa-isang sumanib at nagpailalim sa aking pamamatnubay. Marami ang sumanib sa akin, dala na rin sa kalupitan ng aking mga kalaban. Elias, sa araw na may sapat na akong lakas, ako ay bababa sa bayan maghihiganti. Ako ngayon ay nakahanda ng pumatay at mamatay. Ako'y dapat sumpain sapagkat pinigil ko ang aking anak na maghiganti. Kung pinabayaan ko silang patayin ng salarin, para ako na rin ang pumatay sa kanila. Kung naniniwala ako, kahit kaunti man lang ang mga katarungan ng Diyos at ang tao, may mga kaanak sana ako ngayon. Mga anak na bagamat inuusig ay buhay, at hindi papatay sa pagpapahirap. Ako ay hindi ipinanganak upang maging ama. Ako ay nawalan ng mga anak, ngunit sa pamamagitan ng apoy at dugo at ng sariling kamatayan, ay pinaghihiganti ko kayo, ang aking mga anak. Ginagalang ko ang iyong kalungkutan. Ngayon ko lubusang napagtanto ang kahulugan ng inyong gawaing paghihiganti. Ako man ay katulad ninyo, dahil sa pangambang makasugat sa isang walang sala, ay ninais ko pong limutin ang aking mga kasawian. Ikaw ay bata pa at maaari kang lumimot sapagkat ikaw ay hindi namatayan ni isang anak. Huwag kang mawalan ng kahit na kaunting pag-asa sa buhay. Ginoo, ako po ay nagkapalad na makulong sa isang binatang mayaman, marangal at umiibig sa bayan. Siya ay anak ng isang marangal na tao at hinamak ng mga praile. Siya ay kaibigan ni Kapitan General. Hindi kaya mabuti na siya ay pagkatiwalaan nating maghatid na gating mga hinaing ng bayan sa kinauukulan upang pukawin ang kanilang natutulog na puso para sa kapakanan ng mga sawimpalad. Ipagpalagay na nating pumayag siya na kausapin ang Kapitan General. Sa palagay mo, kaya ay pakikinggan ang ating mga hinaing? Sa palagay mo ba'y mayroon tayong mapapala? Ipalagay na natin pumayag kung wala tayong mapapala, kung hindi dinggin ang ating mga hinaing, kung ang tao ay naging bingisa at taghoy ng kanyang kapwa, sa araw na iyan ay ibaling ninyo sa isa ako sa inyong kabig. Pumapayag ako sa iyong pakay, Elias. Puntahan mo ako rito at tutulungan kitang makapaghiganti sa iyong mga ninuno. At ako naman ay tutulungan mo ring maipaghiganti ang aking mga anak. Ipahayag mo ang hinaing ng bayan. Ikaw ang nakakaalam niyan. Kailan ko malalaman ang sagot? Maaaring pagkatapos ng 4 na araw. Papuntahin ninyo sa baybayin ng San Diego ang isa ninyong tao at sabihin ko ang sagot. Kapag siya ay pumayag, makakaasa tayo sa katarungan at kung hindi ako ang unang mapapahamak. Si Elias ay hindi mamamatay. Si Elias ang papalit kapag si Kapitan Pablo ay nasawing nasisiyahan sa kanyang paghihiganti.